Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. O hindi talaga marunong o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Sa kabila ng iringan ni VP Sara at First Lady Liza Marcos, Inday Sara hindi tatanggalin sa gabinete ni Marcos Jr. 69, 50 to 110 for this week. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. Kasabay ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, mga barko ng China sa West Philippine Sea, dumoble ang bilang. 10 crew member patay sa banggaan sa ere ng 2 Malaysian Navy helicopter. At sa balitang showbiz, mga alien na robot ng Transformers balik big screen habang Deadpool at Wolverine magsasani puwersa sa bagong Marvel movie. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mananatili pa rin bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte. Yan ang tiniyak ni President Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga hamon laban sa Vice-Presidenteng magbitiw na bilang kalihim ng DepEd. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Why? I don't see the reason behind that. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para palitan ang kalihim ng Department of Education na si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang binigyang diin ng Office of the President sa sidelines ng Town Hall consultation kasama ang mga magsasaka at mangingisda ng Occidental Mindoro. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. O hindi talaga marunong o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Kahapon, sinabi ng bise na walang lugar sa trabaho ang personal na damdamin sa kanya ng mismong may bahay ng Pangulo na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa punong ehekutibo, hindi ito basihan para palitan si Duterte. Pero kung si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang tatanungin, dapat questionin ang integridad at karakter ng Vice-Presidente, pati personal na alitan niya sa unang ginang. Pahayag ni Chua, hindi dapat isinasantabi ng Vice ang damdamin ng First Lady at bagkus dapat itong pag-usapan ng seryoso. Para sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, higit pa sa alitan ng Vice at First Lady ang issue. Magdadalawang taon na sa pwesto bilang Education Secretary si Inday Sara pero hindi pa rin kumbinsido ang ACT sa kanyang qualifications. Mukhang marami pang kakainin bigas ang VP, ang Secretary of Education na paliban pa sa na hindi pa siya na hindi siya educator Para sa ACT, dapat ay lisensyadong guro o kaya ay may generally accepted governmental accounting principles o GAGAP ang kalihim ng edukasyon. Kahit hindi siya educator pero gagap yung issue ng kalagayan ng buong education, buong sektor ng edukasyon. Yung sana mas mainam eh. Ang problema kasi ang ating Vice President, ang kalihim ng edukasyon ay malayong-malayo yung pinagagawa doon sa kanyang mandato. Halimbawa, Si former Senator Leila de Lima naniniwalang may dalawang pagpipilian ang Vice-Presidente. Una ay pag-isipan ang kanyang mga kilos at huwag nang palalain ang issue. Ang pangalawa ay ipagpatuloy ang mga pahayag na posibleng lalong magpalala sa kanyang relasyon sa mga Marcos. Nasa kay VP Sara, palalalain pa ba niya? Would she still make some moves? Or would she still utter certain statements or remarks na lalo silang magkakapala sa nagiging nakikita natin? And the cracks are getting clearer. And the breakup is also, ang question na lang, is that something irreversible or not? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Dumarami ang bilang ng namamataang mga Chinese maritime militia sa West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagan ng isinasagawang balikatan exercises ng Pilipinas at ng Amerika kasama ang iba pang international observers. Pero iginiit ng Philippine Navy na wala raw dapat ikabahala sa kabila ng presensya ng mga ito. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Sa patuloy na pag-arangkada ng taunang balikatan exercise ng Pilipinas at ng Amerika, tila sumasabay naman ang pagdami palalo ng mga Chinese maritime militia na namataan sa West Philippine Sea. There was a surge in the maritime militia from the previous 2 weeks, 69, 50 to 110 for this week. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. Gayunpaman, bagamat tila kumakapalang presensya, wala naman umanong pagbabago sa bilang ng mga Chinese Navy o Coast Guard. Ayon sa mga eksperto, tila pseudo-civilian military arm ang Chinese Maritime Militia na posibleng binubuo ng mga sundalo at sibilyan na bahagi ng People's Liberation Army Navy. What I said is a fairly constant number, from a low of 33 to 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. We just noted the presence, and most of the time this maritime militia would be anchored, and they would be in nest formation. We say nest in naval terminology, tabi-tabi sila na nakaangkla. Pero sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea, I don't expect them to do anything illegal because of the presence of foreign warships. It's not alarming. We just monitor the increase. samantala matatanggap na ng Philippine Air Force ang 4 na mga bagong mobile radar mula sa Melco, Japan, bunga ng government-to-government procurement. This is part of our developing our capabilities to be able to monitor air and maritime activities in our areas of concern. Bagamat hindi pa tukoy saan ito ilalagay, malaking tulong umano ito sa bansa lalo na kung may mga banta sa seguridad. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert ang Luzon Grid ngayong gabi. Ayon, ito'y matapos magkaroon ng forced outages ang 18 planta sa Luzon, habang D-rated capacity naman ang iba o may mahinang supply ng kuryente kahit patuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito. Habang inilagay naman sa yellow alert ang Visayas Grid dahil 20 planta ang kasalukuyang pumapalya. Nagsimula ang yellow alert sa Visayas kaninang 1:00 ng hapon at nagtagal hanggang 8:00 ng gabi. Kaugnay niyan, hinihimok naman ng Meralco at Department of Energy ang mga malalaking kumpanya na sumali sa Interruptible Load Program ng gobyerno. Ito'y para matiyak at na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init. Ayon sa Meralco, sa pamamagitan ng Interruptible Load Program, pansamantalang hindi maaaring kumuha ng kuryente sa grid ang malalaking kumpanya na malalakas kumonsumo ng kuryente. Bagkus, gagamitin nila ang kanilang sariling generator. Matatandaang nagbabala kamakailan ng Meralco na posibleng magkaroon ng rotational brownout. Oras na tuluyang numipis ang supply ng kuryente sa bansa. Kontra ang ilang grupo ng agri-fisheries sa inilabas na kautusan ng Pangulo na layong luwagan ang importation rules ng ilang produkto sa bansa. Anila, sa halip daw na makapagpababa ito ng presyo, posibleng magresulta pa raw ito sa pagdami ng mga misdeclared o kaya ay smuggled products. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mainit na tinutulan ng ilang agri-fisheries group ang inilabas na Administrative Order No. 20 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatanggal sa non-tariff barriers sa pagpasok ng imported agri-products o ang pagluluwag ng importation rules sa bansa. Ibig sabihin, tatanggalin ang anumang quantitative restrictions sa pagpasok ng mga agri-products sa bansa na inasahang makapagpapababa umano ng presyo ng ilang produkto. Pero para sa mga industriya ng agrikultura o SINAG, posibleng magresulta ito sa pagbaha ng misdeclared at smuggled agri-products sa Pilipinas. Ang kalaban na industry hindi naman imports, okay lang naman yan. Ang kalaban niya, smuggling of course. Pangalawa, yung mga misdeclared na goods sinasabi ay
halimbawa ibang commodity pero ang laman pala baboy or manok. Bukod sa posibleng epekto sa lokal na supply, tiyak na lalo pang may tutulak pataas ng AO20 ang presyo ng mga kasalukuyang mahal ng produkto. Palakasin para ayun, ma-entice, ma-motivate, ma-encourage. Kasi nga, for 4 years, di naman bumaba ang presyo. So, what would easing import rules do in lowering prices? Wala naman eh. Ganito rin ang sentimiento ng Fisheries Group na pamalakaya na anila may ilang pang mananamantala sa bagong polisiya. Kapag wala na po tayong lokal na produkto at lahat niya imported na, magtatakda ng presyo niyan yung ina-importan natin bansa. No, tulad ng nangyayari na sa atin ngayon, tulad ng sibuyas, bawang, karne, bigas. Bigas, pinakamalala kasi tayo na number 1 importer ngayon. Halimbawa na lamang nito ang isdang galunggong na may lokal na supply. Ayon sa pamalakaya, hindi malayo magpang-abot o di kaya'y sumabay lang ang presyo nito sa imported supply kahit pa mataas ang farm gate price nito. Anila, posibleng malagay sa panganib ang kita ng mga mangisda. Ang presyo niyan ay mga 40 pesos per kilo. Ganon din yung galunggong, mga 40 to 60 pesos ang presyo ng galunggong. At even dito sa Zambales, hindi tumataas yan sa 120. Mga 100 to 120 per kilo yung galunggong. Kaya kung ganda yung yung farm gate, mas mataas na siya compare mo doon sa imported na galunggong. Kasi bisa dito ng BIPAR, yung imported na galunggong daw, pwede nila expose ng 90 pesos per kilo. Kaya kung nagkasabay yan na dumating, halimbawa, sa Nabutas Export, kasi dyan naman yung pagsakan ng import saka local na produkto natin, di ba? Sa iba't ibang region, galing. Kung magkano yung magkano yung imported, kung mababa yun yung magtatakda ng presyo. Hati naman ang saloobin ng ilang mambabatas sa isyong ito. Ayon sa ekonomista at Chairman ng House Ways and Means, Congressman Joey Salceda, makapagpapababa ang naturang AO ng presyo ng ilang bilihin sa bansa. Si Senador Chis Escudero naman, pabor sa akbang ng Pangulo pero sinabing hindi dapat maging pangmatagalang solusyon ang importasyon. Ayon sa Senador, marapat na mas maisaayos ang local industry dahil itong solusyon sa tunay na pagtiyak ng food security ng bansa. Nauna rito, ang ulat ng PSA noong nakarang buwan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng ilang agri-products gaya ng bigas, karne at iba pa ang ilan sa sanhi ng pagtaas ng inflation sa bansa. Kahapon, sinabi ng Trade Department na lead agency ng National Price Coordinating Council na makatutulong umano ang AO sa paghila sa presyo ng bilihin sa bansa kahit patuloy na binabalangkas ng iba't ibang ahensya kung anong programa ang pwede pang ipatupad ukol dito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. State of calamity na nga dahil sa tagtuyot, nasa state of power crisis pa. Yan ang magkakambal na problema ng Occidental Mindoro na target solusyonan ng Pangulong Marcos sa personal nitong pagbisita sa lalawigan ngayong araw. Narito ang ating balitang A to Z. May nagbuwis din po ng buhay, may mga nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. Nagpapasaklolo na ang lalawigan ng Occidental Mindoro sa national government dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, tuyong-tuyo na ang kanilang mga palayan at ilog dahilan ng matinding kahirapan sa lugar. 67% of our land area with standing crops had been affected by the severe drought. 20% had been completely devastated. This resulted to more than 900 million pesos in losses. Bukod sa naunang deklarasyon ng state of calamity dahil sa El Nino, naharap din sa state of power crisis ang Occidental Mindoro. Sa ngayon, nasa emergency power procurement ang Island Province dahilan ng napakataas na presyo ng kuryente na siyang pahirap din sa sektor ng agrikultura. Umaabot sa 20 pesos ang singil sa kada kilowatt hour na kuryente doon, halos doble ng 12 pesos lang na singil ng Meralco. Iisa lang po ang aming power provider at pag may problema siya, nagba-blackout po kami dito. Sa ngayon, wala po kaming mga cold storage dahil nga po napakamahal ng kuryente. Ang aming pong mga gilingan, rice mill, iba pa pong post-harvest facilities ay hindi na rin tumatakbo, yung iba po ay nagsara na. Ang aming mga fisher folks affected din po dahil kailangan din namin ng
maayos na supply ng kuryente para po sa mga yelo. Kanina, personal na bumisita doon ang Pangulong Marcos at ang kanyang gabinete, bit-bit ang pangakong tutulungan ang lalawigan. Ilang buwan na yun, maglilimang buwan na walang ulan. Kaya hindi lamang dito pero sa buong Pilipinas, yan talaga ang naging problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin. Bukod sa agarang ayuda, kasama sa plano ng pamahalaan ang konstruksyon ng bagong dam para sa irigasyon, gayon din ang solar-powered post-harvest facilities. Mr. President, this morning pa na napag-usapan na namin, that's the one thing I asked you. So I just gave an instruction this morning to our RD that nagagawin na namin solar cold storage. So lahat ng mga interventions natin ngayon moving forward sa DACER, it's solar power irrigation and solar power cold storage for high value crops. Ayon pa sa Pangulo, bahagi ng long-term solution ang pagkakabit ng Oriental at Occidental Mindoro sa power grid gamit ang submarine cable. Ipinagutos ng Manila International Airport Authority sa concessionaire na Philippine Skylanders International sa NAIA Terminal 3 na alisin agad ang mga tuyong damo sa parking area matapos ang nangyaring sunog kahapon. Ito'y matapos ngang masunog ang 19 na sasakyan na sa parking extension ng paliparan. Ayon kay NIA spokesperson Chris Bendijo, agad na ipinagbabawalan ni NIA General Manager Eric Ines na mag-operate ang nasabing kumpanya sa parking area hanggat hindi nito tinatanggal ang mga tuyong damo. Ito kasi ang tinitingnang dahilan sa nangyaring sunog. Samantala, nilinaw naman ni Bendijo na walang nangyaring pangsasabotahe at sinabi nito na posibleng grass fire ang pinagmulan ng insidente. Hinihimok naman ng opisyal ang mga may-ari ng sasakyan na naapektuhan ng sunog na agad makipag-ugnayan sa kanila at sa PSI. Based on the CCTV footage na pinadala sa amin dito, at least this is based on my personal observation, wala naman po tayong nakitang intentional or pananabutan foul ito, no? It appears talagang grass fire, but that is the commitment that they gave also to MIA, that they will not shy away from the liability, if any at all. No? Kakasuhan ng Quezon City Police District ang grupong Manibela dahil sa perwisyong idinulot ng kanilang 2 araw na tigil pasada kamakailan. Kasama rin sa sasampahan ng kaso si Manibela Chairman Mar Valbuena. Ayon sa QCPD, sinubukan nilang makipag-usap kay Valbuena pero nagmatigas ito at itinuloy pa rin ang kilos protesta. Sinabi rin ng pulisya na walang permit mula sa local government unit ang grupo kaya hindi dapat sila nagsagawa ng protesta. Samantala, magkakasa umano muli ng malawakang tigil pasada ang grupong Piston sa April 29 at 30. Nalalahukan rin daw ng humigit 200,000 miyembro ng Piston sa Pilipinas. Matatandaang hindi na pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline sa PUV consolidation. Susunod, 2 Navy helicopter nagsalpukan sa Malaysia. 10 sakay nito, patay! At kampo ni Arnulfo Teves Jr. itinangging sinusuhulan ng anak ang otoridad sa Timor-Leste para sa kanyang seguridad. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinokondena ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ang Department of Justice dahil sa umano'y panunuhol umano ng anak ni Teves sa mga otoridad ng Timor-Leste para matiyak ang kanyang seguridad. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, mga otoridad pa umano ang nanghihingi ng pera kapalit ng seguridad ng dating mambabatas. Nilinaw naman ng kampo na agad nilang tinanggihan ang alok ng mga otoridad doon. Dagdag pa ni Topacio, malabo naman
naman nito mabigyan ng special treatment sa Timor-Leste dahil masyadong mahigpit ang gobyerno ng naturang bansa. Umaasa naman si Topacio na maaaprubahan ng gobyerno doon ang kahilingan na political asylum ni Teves. Matatandaang si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. And we are following the process there. The problem is our government keeps making interruptions or interventions to the government of East Timor, and which I think is not being very well taken there. Inihayag ni Tugigaraw Mayor Myla Tingke na hindi national concern ang pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan. Ito'y sa harap ng pagkabahala ng maraming mambabatas dahil sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral sa naturang probinsya. Tinitingnan kasi na tila umano'y espiya ng China ang mga naturang mag-aaral. Sa gitna yan ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at military base ng US sa Cagayan. Pero ayon kay Tingke, pinopolitika lamang umano siya para lumala ang naturang kontrobersiya. Nakikipag-ugnayan naman na ang alkalde sa PNP, PDEA at iba pang ahensyang may kinalaman sa national securities para matiyak na hindi gagawa ng anumang iligal na gawain ang mga naturang Chinese students. We have a lot of Filipino-Chinese communities all over the country that are now experiencing the same. We want to, instead of de-escalating the problem, we're now Worsening it. like we're worsening it by the pronouncements that are being made by the government officials. Sinuspinde na ni Manila Mayor Honey Lacuna Panga na ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga eskwelahan sa lungsod bukas Miyerkules, April 24. Pumalo kasi sa 43 degrees Celsius o danger level ang heat index forecast sa lungsod. Sa ilalim nito, pwedeng makaranas ang sinuman ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Samantala, 6 na ang naitalang patay dulot ng heat-related illnesses sa bansa mula Enero hanggang nitong April 18. Sa datos ng Department of Health, naitala ito mula sa mga rehiyon ng Central Visayas, Ilocos Region at Soc-Sargen. Balita sa ibayong dagat, patay ang 10 crew members na lulan ng Malaysian Navy helicopter matapos magsalpukan ng 2 chopper sa Lumut Naval Base sa Western Perak sa Malaysia. Kita sa video ang paglipad ng ilang helicopter na tila hindi natansya ng isa ang distansya sa isa pang helicopter na nagresulta sa banggaan ng 2 at pagbulusok sa lupa. Ayon sa Defense Minister ng Malaysia, nagsasagawa noon ng pagsasanay para sa selebrasyon ng ika-70 taon ng Royal Malaysian Navy. Kasalukuyan namang bineberike pa ang pagkakakilanlan ng bawat crew member na nasawi sa aksidente. Hinihintay na lang ng Department of Migrant Workers ang mga opisyal na dokumento mula sa mga otoridad ng UAE para maiuwi ang 13 Pilipino na nasawi sa malawakang pagbaha doon. Target ng ahensya na maiuwi ang mga labi sa Sabado, April 27. Suffocation ang ikinasawi ng 2 Pinoy matapos maipit sa baha sa loob ng sasakyan, habang nasawi naman sa aksidente sa sinkhole ang isa pa. Ang amin pong target ay within the week po sana matapos lahat ng proseso at kaagad-agad po ay maiuwi pang mga bangkay nila. Sa balitang sports, balik bansa na si Pinay rower Joanny Delgaco matapos pumang-apat sa World Rowing Asian and Oceanian Olympic Qualification Regatta sa Chungju, South Korea at makuha ang tiket para sa Paris Olympics. Ayon kay Delgaco, iniaalay niya ang tagumpay na nakuha sa yumaong ina at sa kanyang pamilya na nagtitiwala sa kanya. Maliban kay Delgaco, nakapag-uwi rin ng bronze ang kanyang team sa Women's Quadruple Sculls ng 2024 Asian Rowing Cup. Nakatakda namang magbalik sa training si Delgaco sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa Paris Summer Games sa Hulyo. Sa aming pagbabalik, mga trailer ng pelikulang Transformers 1 at Deadpool and Wolverine inilabas na. Kailan nga ba ito mapapanood sa Pilipinas?
At Lovey Poe, may nilulutong bagong action film kasama sina J.M. De Guzman at Jameson Blake. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, pasabog ang mga bagong pelikula na aabangan ngayong taon dahil balik big screen ang all-time favorite na Transformers. Maging ang sanipuwersa ni na Deadpool at Wolverine, sino nga ba ang mga gaganap? Habang kapamilya actress Lovey Poe, action star ang Peg sa bagong pinaghahandaang pelikula. Ang lahat ng chika sa balitang A to Z showbiz ni Lane Garcia. We can transform now! On 3. Talaga namang mapapa-let's transform and roll out ang mga fans dahil exciting at kaabang-abang ang upcoming American science fiction action film na Transformers. Yan ay ang Transformers 1, ang ika-8 installment ng Transformer film series. Pang multi-universe ang peg nito, kaya naman all out sa visual effects, color, lights at production design. Voice actor ang Hollywood actor na si Chris Hemsworth o mas kilala bilang Thor sa karakter ng bidang-bidang si Optimus Prime. Sa trailer setting ng pelikula ang planet Cybertron kung saan magkakapatid pa ang turinganin na Optimus Prime at Megatron hanggang sa magkaroon ng paksyon sa pagitan ng Autobots at Decepticons. I know we're just lowly worker bots who can't even transform. Speaking of movies pa rin tayo mga ka-A to Z, higpitan ninyo lalo ang kapit dahil dalawang bida ng Marvel Comics join force sa puwersa sa bagong pelikula. Yan ang Deadpool and Wolverine na opisyal nang inilabas ang trailer sa publiko. I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking... Pagbibidahan nito ni na Ryan Reynolds bilang si Deadpool at ang nagbabalik na si Hugh Jackman bilang Wolverine. Wolverine let down his entire world. Iikot ang kwento sa pagtatagpo ng dalawang karakter bilang enemies to friends na magkasamang lalabanan ang kasamaan. Nakatakdang i-release ang Deadpool and Wolverine sa mga sinihan sa July 26. Samantala, tila dream come true na nga para sa kapamilya actress-singer na si Lovey Poe ang maging isang ganap na action star dahil sa nilulutong action film sa ilalim ng direksyon ni Richard Song. Sa panayam sa aktres, puspusan raw ang kanyang paghahanda sa maaksyong eksena, lalo't nais niyang sundan ang yapak ng kanyang yumaong amang si FBJ. Sa ngayon, nag-uumpisa ng umikot ang kamera para sa pelikulang Guilty Pleasure. Makakasama niya dyan sina J.M. De Guzman at Jameson Blake. Maliban pa ang Guilty Pleasure sa dalawang Hollywood films na natapos ni Lovey at may isa pa siyang ginagawang international film. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, isa ba kayo o baka may kakilala kayo na hindi mapigilan mapapikit kapag nakakarinig ng chill music na nakakahele? Naku, huwag mag-alala dahil kahit pala si Bantay, tinatablan yan. Panoorin ang nakakaliw na video. Niyalabanan niya antok niya. Niyalabanan niya antok niya eh. Antok ka na eh. Tulog mo na yan. Dinidogso na namin yung aso. Sleep well, Bantay! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa developer na si Alfred Korzybski. Sabi niya, ang mapa ay hindi ang teritoryo.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!